Kamusta po mga kabayan? Ito ang Patrol Abroad. Inatasan po ng pamahalaan ang Embahada ng Pilipinas dito sa Canada na pag-aralan ang posibilidad ng pagkuha ng supply ng langis mula po dito sa Canada. Ayon kay Dr. Gina Hamoralin, Consul General sa Vancouver, bukas ang pamahalaan na makipag-ugnayan sa lahat ng bansa na posibleng mapagkunan ng kinakailangang langis. Nardo po ang detalye mula kay Rowena Papasi. Wala pa rin katiyakan kung kailan matatapos ang gera ng US at Israel laban sa Iran, kaya hindi pa rin sigurado kung kailan muling magiging normal ang supply ng langis sa iba't ibang bansa kasama ang Pilipinas. Sa ngayon, tiniyak ng pamahalaan na tatagal pa ng hanggang June 30 ang supply ng langis sa bansa. Stable pa naman na supply. Ang hindi lang makontrol natin yung presyo. May supply pero yung presyo tumataas. So tumataas din yung presyo ng mga krudo natin kasi mataas ang presyo ng pag-angkat eh. So sa ngayon, we are assured that there's really we have enough supply at least for the coming months. Sa kabila nito, sinabi ni Dr. Hamoralin na inatasan na rin sila ng pamahalaan na maghanda at tignan kung pwede ring makakuha ng supply ng langis sa Canada ang Pilipinas. We are we are tapping as many sources of possible suppliers ng energy or oil. Hindi lang naman galing sa Middle East eh. So if you read the news, we're also tapping into Russia at yung mga possible suppliers ng kumbaga yung dating hindi natin pinagkukunan because of this need siguro kailangan maghanap pa ng iba. So importante din yung coal. I know kasi I was posted in Indonesia. So coal is also a good source of fuel. So Indonesia is one, and then of course Canada is also a supplier din ng energy, meron din ng LNG. So yeah, we are also tasked to explore the possibility of sourcing energy from Canada. Isa ang British Columbia sa mga probinsya ng Canada na may ilang malalaking liquefied natural gas o LNG projects na pwedeng makapag-supply ng langis. Ayon kay BC Energy Minister Adrian Dix, kinikilala ng Canada ang pangangailangan ng enerhiya ng mga bansa sa Asia, pero aabutin pa niya ng ilang taon bago masimulan ang pagsusupply ng LNG ng BC. We have 6 projects in BC, but they're not going to be ready right away, and the urgent period is right away. And so what the various various countries who are energy producers in the world have done is release their strategic reserves right now, but it's a significant issue for India. It's a significant issue for the Philippines. It's a significant issue for Malaysia. And so for all of those countries, we've got to work together to get through this extraordinary period and then make long-term changes. Samantala, tiniyak ni Hamoralin na tuloy ang pagtulong ng pamahalaan para ma-repatriate ang mga Pinoy overseas workers sa Middle East. Ayon kay Hamoralin, nagtutulungan ang Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs para makauwi ang sinumang kababayan na gusto nang bumalik. Marami nang na-repatriate ang Philippine government through the Migrant Workers Office, DMW and Department of Foreign Affairs ng mga Pilipino natin na nakatira at nagtatrabaho sa mga parte ng Middle East, lalo na yung from Iran, Israel, United Arab Emirates, Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, at marami pang iba. Kasi tsaka voluntary naman 'yon if they signify they wanted to be repatriated or to return home to the Philippines. Sinasagot kaagad ng Philippine Embassy o Philippine government yung kanilang nais na makabalik. Nilinaw ni Hamoralin na hindi naman lahat ng mga kababayan ay gusto nang umuwi, lalo na yung mga may sarili ng pamilya sa ibang bansa. Yung iba kasi, like sa Iran, married sila sa mga Iranian national. So some of them, may family na, may mga anak. So some of them opted to stay. But for some naman, they're still monitoring the situation. So if they feel na kailangan nang umalis, then they will notify the Philippine Embassy located in that country. And anytime naman, open ang repatriation.
continuing ang repatriation. Sa report ng Department of Migrant Workers, halos 1,000 pang dagdag na OFW ang na-repatriate nila nitong nakaraang Semana Santa. This brings us to a total of 4,241 that have been brought home by the Philippine government. At ayon sa Pangulo ay patuloy lang natin sasagawa to as long as may mga Pilipinong nagnanais umuwi, lalo na mga OFWs sa ating mahal na bayan. Tiniyak rin ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na tutulungan nila ang mga bumabalik na OFW na makahanap ng trabaho, makapagnegosyo o makapag-aral muli pagbalik nila sa bansa. Mula sa Vancouver, ako si Rowena Papasin, ang inyong Patrol Abroad. At yan po ang latest sa Patrol Abroad. Ako po si Henry Umaga Diaz. Hanggang sa muli.